And you are watching Ma'am Sheena Nurse Channel. Episode 5, Unilove Baby Bath Time Fun. Hi mga Momshies! Kamusta kayo? For this episode, I would like to share with you kung ano ang gamit kong baby bath wash sa aking anak. As a mom, tinitiyak ko na ang mga gagamitin ni baby sa kanyang paliligo ay safe at hiyang siya upang maging enjoyable ang kanyang bathing experience. Sinisigurado ko din na nagiging consistent ako sa pagpapaligo sa kanya araw-araw upang ito ay maging routine sa kanya. Isa pang dahilan ay para masanay siya sa tubig. May mga pagkakataon kasi na nade-develop ang takot ng bata sa tubig kung hindi sila na-expose sa araw-araw na paliligo o pagsuswimming. Habang nagpapakulo ako ng tubig na gagamitin ni baby, ay hinanda ko na ang kanyang mga kakailanganin after niyang maligo tulad ng underpad, mga susuotin niya at ang kanyang baby hooded blanket. Importante na nakahanda na ang mga ito upang mabilis na masuotan si baby ng mga damit at hindi siya giginawin. Hindi din dapat mawala ang mga baby skin products na nilalagay ko kay baby at syempre ang diaper niya. At pagkatapos ay inayos ko ang kanyang baby bathtub at ang kanyang non-sleep baby chair. Introducing the Unilove Head, Shoulder, Knees, and Toes Baby Bath. Ito ang sikreto ko sa shiny looking hair ni baby at 24-hour freshness smell even though active si baby. Maganda rin kung sasamahan ng silicone body scrub ang baby bath wash upang ma-remove ang dirt sa katawan ni baby. Mga kamomshi, ilalagay ko na lang sa description ang mga link ng mga items na ginamit ko for bathing time ni baby. Unilove Head, Shoulder, Knees, and Toes Baby Bath comes in 300 ml pump bottle. At dahil di-pump na ang bottle niya, maiiwasan natin ang pagbubuhos ng sobrang daming baby wash. Isa sa dahilan kung bakit nagustuhan ko ang Unilove Baby Bath Wash ay dahil meron silang tear-free formula kung saan hindi naiirita ang mga mata ni baby, kaya naman nag-i-enjoy siya every bath time. Ang Unilove Head, Shoulder, Knees, and Toes Baby Bath ay 2-in-1 na. Bukod sa shampoo ay may body wash na rin. Before, ibang brand ang gamit ko at naobserbahan ko nga na hindi hiyang si baby dahil binabalakubak siya. So I switched to Unilove Baby Bath Wash. At sa araw-araw na paggamit namin ng Unilove Baby Bath Wash ay napansin ko nga na naging healthy ang scalp ni baby, shiny ang hair at dandruff-free pa. Ang Unilove Head, Shoulder, Knees, and Toes Baby Bath Wash ay made from special moisturized formula kung kaya ang skin ni baby ay mas naging smoother at soft. Ang bathing time ni baby ay ginagawa ko sa labas ng aming bahay dahil mas spacious at pareho kami nakakagalaw ng malaya. Ang usual bathing time namin ni baby ay between 9 AM to 11 AM. Ito ay aming ginagawa after namin ng mga daily morning routines like pagpapaaraw sa labas, pagkain ng breakfast, at pagkatapos kong malinisan ang kanyang mga feeding materials. At para alalay ang tubig na ibinubuhos ko kay baby ay ginamit ko yung pangalawang takip ng aming termos. Napansin ko kasi na kapag yung malaking tabo ang ginagamit ko ay para siyang nalulunod kahit mabagal at banayad yung pagbubuhos ko ng tubig. At ginagamitan ko din ng silicone body scrub si baby upang gentle ang pagkuskus ko sa kanyang ulo at sa kanyang buong katawan. At natapos na sa paliligo si baby Butchukoy at talaga namang maaamoy mo sa kanya ang halimuyak na dulot ng Unilove Head, Shoulder, Knees, and Toes Baby Wash. Ang mild scent ng baby bath wash na ito ay compatible sa skin type ng aking anak dahil kahit siya ay active at pinagpapawisan ay buong maghapon pa rin na siya ay amoy mabango mula ulo hanggang paa. Mga momshi, dapat din na nakapatay ang electric fan o air condition habang binibihisan natin si baby upang maiwasan na siya ay ginawin o di kaya ay sipugin.
Isa sa mga kinakalikot at pinaglalaroan ni baby ay ang mga baby skin products na ginagamit ko sa kanya habang aking siya'y binibihisan. Kaya naman tinitiyak ko na araw-araw ay malinis ang mga ito. Tinitiyak ko rin na bawat isa ay maigi ang pagkakatakip upang hindi ito aksidenteng matapon o di kaya ay mabuhos kay baby at ang malala ay mainom niya. Ang ipinapasuot kong mga damit kay baby ay usually kulay puti dahil ito ay preskong tingnan at mas malamig sa katawan kumpara sa mga decolor na damit. Struggle is real na rin talaga kapag sinusuotan ko si baby ng damit. Kaya naman talagang mas preferred ko na kung sando ang binibihis ko sa kanya dahil mas madali itong isuot. Mula paliligo hanggang sa pagdadamit ay talaga namang gamit na gamit ni baby ang kanyang squeaky duck toy. Kaya naman ito ay aking nililinisan kapag napagsawaan na niya o di kaya kapag siya'y natutulog. Shoutout nga pala kila Ma'am Shi Carol at Iya Luan sa palagi ang pagsubaybay sa ating channel. Thank you for motivating me at pagbibigay din ng mga ideas sa mga susunod pang episode na pwede kong vlog. At syempre looking forward ako na makasama namin si Ate Iya Luan sa isang episode dito sa ating channel. Mabilis ang mga kamay ni baby upang mag-abot ng mga bagay na pwede niyang isubo. Kaya dapat mas mabilis ang aking mga kamay upang makuha ito sa kanya at mailigpit na rin pa isa-isa yung mga kalat na ginamit namin habang siya ay nagdadamit. At may lamok pa nga na kumagat sa akin. Kaya naman para maiwasan din kay baby na siya ay makagat ay nilalagyan ko siya ng mga mosquito repellent. Mga mamshi, huwag kayong mag-alala dahil isi-share ko din sa inyo ang iba pang gamit ng mga baby products ni baby sa mga susunod pa nating episode. Ito na rin yung oras na nilalagyan ko siya ng kanyang bagong bib dahil nga nabanggit ko mahilig na siyang magsubo ng kung ano-ano, even yung kanyang fingers, kaya naman normal na siya ay nagsisikrete ng mga laway. At sabi ng kanyang pedia doctor, ito ay isang normal development ng isang baby. At ito na nga, may pa-facial moisturizer tayo kay baby, tapos sunscreen lotion. Bago ko ipagamit ang isang produkto kay baby ay tinitiyak ko na magiging ligtas siya sa pamamagitan ng pagsasagawa ng patch skin testing. Ang patch test ay isang paraan upang matukoy kung magiging allergy si baby sa isang produkto na gagamitin niya sa pamamagitan ng paglalagay ng small amount sa kanyang likuran o siko. Obserbahan ang pinahid na produkto at least 24 hours. Kung nagkaroon ng pangangati at pamumula sa area kung saan kayo nagpahid ng skin product, ay huwag nang gamitin ang produkto at makipag-ugnayan sa inyong pedia doctor. Hanggang sa susunod na episode mga mamshi, thank you for watching! Please subscribe to our channel and don't forget to like and share our video.